Sa gitna ng malawak na niyugan, may mga taong araw-araw na umaakyat sa matataas na puno upang kunin ang matamis na dagta ng niyog, ang mga mananggot. Ngunit paano nga ba ang buhay ng isang tuba gatherer? Ano ang kanilang mga hamon at pangarap sa isang hanap buhay na unti-unting nagbabago? Halika at samahan mo kami upang malaman ito. Dito, pinupuntahan namin ang lolo ng isa ng miyembro sa aming kagrupo upang makapanayam dahil siya ay isang kolektor ng tuba o isang tao na tinatawag na mananggot. Dito, makikita natin na siya ay papunta na sa isang kahoy upang magko-collect na siya ng tuba. Dito, pinapakita niya sa amin kung paano magkukuha ng tuba sa isang kahoy. Unsay ngalan nimo lo? Jing. Ang edad? 64. Pila na ka katuig sa imong pagpananggot? 20 katuig na. Nya, unsay nakuha nimo nga benepisyo sa imong pagpananggot? Dakog ikatabang kay gigasto na ako sa nag-eskwela. Unsa ding mga problema nga imong na sinati sa imong pagpananggot diay? Barato ang pagpalit sa kung abot ng tuba. Mahal kayong palituron para sa tungog. Gamit. Kaya lang. Then, nakoy sunod nga pangutana na pud ko. Kanang okay ra ba nimo nga kanang layo ka sa mga karsada, kanang mga palitunon, mga tindahan? Okay ra ba na nimo, Kol? Okay ra man kay di man kay tantong layo. Gikan rin sa akong panimalay. Payon sa karsada mga isa ka kilometro. Ana. Sige, salamat sa imuhang oras nga gihatag sa mo Kol o away sa payan. At yun lang ang aming dokumentaryo. At sana tandaan nyo na ang pagiging mananggot ay hindi lang hanap buhay. Ito ay isang pamana ng kultura at koneksyon sa kalikasan. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatili silang matibay, katulad ng mga punong kanilang inaakyat araw-araw. At yun lang, salamat.